Okay, so ngayon ituturo ko kung paano mag-download ng Windows 11 ISO file para kung sakaling mag-i-install kayo ng Windows 11 nyo, malinis na siya, tsaka naka-optimize agad. Ang maganda nito, wala na yung mga bloatwares. So kung sakaling ayaw nyo ng mga ads, yung mga pop-up ads dito ni Microsoft, mawawala din siya pag na-debloat natin. At ang kinagandahan nito is hindi na natin kailangan mag-install ng kung ano-ano pang mga installer. Kailangan lang natin is PowerShell command or yung terminal natin dito. Ayan, terminal admin. So, simulan na natin. So, unang gagawin natin is, syempre, ida-download muna natin yung Windows 11. So, ulitin ko lang. Punta tayo ng Google, then Windows 11 download. Punta tayo sa website ni Microsoft. Doon lang kayo mag-download sa official website ni Microsoft para maiwasan yung tampering. Kung wala kayong tiwala sa ibang website, dito, download lang natin yung ISO. Then, hit confirm. Mamili ka lang ng language. English. Then, confirm again. Sunod, click 64-bit download. Okay. So, pagtapos na kayo mag-download, mag-start na tayo sa next step. Okay. Ngayon, tapos na ako mag-download ng Windows 11 ISO ko. So, ang next na gagawin natin ay right-click lang natin itong start menu. Then, pindutin natin itong terminal. Naka-admin dapat. Admin. Okay. So, ang susunod na steps ay i-paste lang tong command na to. Ilalagay ko rin to sa description or kopyahin nyo na lang sa ganyan. So, ano nga ba tong MicroWin utility na to na gagamitin natin? So, itong MicroWin utility ay isang open source tool na ginawa ni Chris Titus, as the name itself na nakalagay dito. Chris Titus Tech. Design siya para tanggalin yung mga unwanted na bloatwares. Kung ayaw nyo ng telemetry, tsaka tinatanggal niya, sabi ko kanina, yung mga ads sa Windows. So, pag tapos nyo ng i-type to, hit nyo lang yung enter. Okay. So, ngayon, pag lumabas niyo yung interface, wala na kayong kailangan pang i-install kasi automatic na siyang nagra-run galing sa PowerShell, and huwag kayong mag-alala, legit to, safe, and paka-lightweight. So, pag kinlose nyo na to, walang makikitang bakas. So, next ay punta tayo dito sa MicroWin. So, kasi marami siyang tabs. MicroWin. Then, susunod dito ay click mo yung select your ISO file. So, nakapili na. So, click mo lang yung get Windows ISO. So, minsan may magpa-pop up dito itong OSCDIMGEXE, parang hindi daw naka-install. So, follow nyo lang yung steps. Hit nyo lang yung yes. Install nyo lang. So, open ko na tong downloader ko. Tapos, dito yung Windows. Yan, ito. OSCDIMGE.exe is not found on your system. Then, Windows Utility will attempt to download and install it from GitHub. So, click mo lang OK. Okay. So, ito yung features ni MicroWin, no? As I mentioned earlier, nire-remove niya yung telemetry tsaka tracking para wala nang matatrack si Microsoft. And magkakaroon ka rin ng chance para kung ayaw mo mag login or ng iyong Windows 11. So, kunwari gusto mo local, ayaw mong naka tie up sa Microsoft account yung Windows mo. So, nakakagaya nito, naka-local account lang. So, ganun lang. So, wait lang natin. So, dito sa background, gagalaw siya. Hayaan nyo lang to. Huwag nyo yung i-close. Kasi pag in-close nyo yan, mawawala din tong application. Ayan. Gumagalaw na siya. So, hintayin lang na natin matapos. So, tapos na tayo sa first part. So, ngayon, lumabas na to. Kung anong gusto nyong anong trip mo i-customize. So, kunwari, eto, naka Windows 11 ka na and hassle sa'yo mag-install ng mga drivers ulit. And ayaw mo na mag-install pa kasi pupunta-punta ka pa sa mga iba-ibang website. So, pwede mong i-import yung current drivers mo ngayon. Kunwari, sa current Windows 11 mo, malilipat or
may install dun sa ISO file. So, pwede mong pindutin tong import drivers from current system para pag nag-install ka na gamit yung bagong ISO file na debloated na, hindi mo na kailangan mag-install pa ng drivers kasi pre-installed na siya. So, itong include vert IO drivers para lang to sa kung gusto mo mag-install ng yung mga virtual operating system, ganun. So, kung gusto mo ng copy to sa Ventoy, pwede rin. Yung Ventoy para siyang Rufus. So, hindi mo na kailangan to. So, kung gusto mo ng lagyan ng username yung account mo tsaka password, pwede rin. So, sa akin, lalagyan ko lang as blank kasi PC ko naman to. So, para pag open ko ng computer, hindi ko na kailangang maglagay-lagay pa ng password. Okay. So, wala na tayong ibang gagawin pa dito. Ito lang. Sundan nyo lang yan. Wala na tayong gagawin dyan. Ito lang, escape first logon animation. Then, start process. Tapos, lalagay mo lang kung saan mo gustong malagay yung output na ISO file. Sa akin, lalagay ko dito sa desktop. Tapos, lagay mo ng pangalan. For example, ito, debloated Windows 11. Ganun. Save. Then, start process. Yep. So, nag-i-start na yung process. Yung sa akin. So, medyo matagal-tagal to. Depende sa computer nyo. Sa akin, tumatagal to ng mga 30 minutes mahigit eh. Kasi medyo pangit yung PC ko. So, kung mabilis yung PC mo, saglit lang to. 10 minutes. Tapos na. Malalaman mong gumagana at nagra-run kasi dito. Ayan. Tsaka makikita mo rin kung ano yung pinagagawa ng application sa background. Wala kang ikakapangamba or di ka na magda-doubt kung anong ginagawa dito. Okay, so ngayon sa nakikita nyo, tinatanggal niya na yung mga bloatware. Kaya pagkatapos nito at nag-install ka na ng Windows, wala nang bloatware, wala nang telemetry at mabilis na agad mag-boot yung Windows 11 mo, tsaka much better yung performance niya. Para na siyang Windows Lite Edition, pero official pa rin kasi galing mismo sa Microsoft website. Okay, so tapos na mag-install yung debloated Windows 11 natin. Tapos na ma-repack. Nakalagay siya sa desktop. Okay. So, pwede natin ito i-close. Refresh. So, ayan na siya. So, ang una, 7.50 yun. 7.29. So, pag hindi nyo in-install yung current mga drivers nyo, nasa mga 5 gig lang to. Pero sa akin kasi, mas choice kong kinlik ko na yung mga drivers para hindi ko na i-download ulit. Kaya umabot pa rin siya ng 7 gig. So, ngayon, install na natin. Okay, so i-install na natin yung dinebloat natin ng Windows 11. Okay, so just follow nyo lang yung instructions. Next. Then, click lang yung I agree. Then, next ulit. Then, I don't have product key. Then, click lang yung accept. Then, may mili ka lang ng disk. Hit next, then hit install. So, mapapansin nyo dito kung i-install nyo yung debloated na Windows 11, wala na siya yung mga prompts na out of the box experience. So, hindi nyo na rin kailangan gumawa ng mga username. Ihintayin nyo na lang talaga siyang matapos mag-install. Kagaya nito. So, since medyo mabagal yung PC ko, medyo matagal-tagal ito. Mga 10 minutes siguro. Okay, 3 or 4 na beses. So, normal lang yun. Kagaya nito.
Okay, so malapit na siyang matapos. Okay, so tapos na siya mag-install. So napapansin nyo din, hindi nyo na kailangan mag-login. Naka-local account lang siya. May mga lalabas talaga na ganito, box na ganyan. So normal lang yan. Hayaan nyo lang siya. Kusang magko-close yan. Tsaka ito rin, ano, may mga lalabas na ganyang prompt pero normal lang yan. Hayaan nyo lang kusang magko-close yan. Then so mapapansin nyo, ayan na yung Windows natin. Yung debloated Windows 11. Okay. So ngayon, testing muna natin. Ayun yun, yung naka-local account lang siya. Hindi mo na kailangan mag-login. And yung mga applications niya, minimal lang, wala na yung mga bloatware. Then, sa device managers, tingnan natin kung successful ba na na-install yung mga drivers. Very good, success. So, hindi nyo na kailangan mag-install ng mga drivers nyo ulit kasi kinopy natin yun sa lumang Windows nyo. Ayan, kopya naman lahat. Tingnan natin yung control panel. And, yep, ayun, malinis na malinis. Walang kalaman-laman. Yung Windows 11 natin, wala na yung mga bloatwares. And, installed na rin yung mga drivers. Then, sa Task Manager, tingnan natin yung process. So nakikita nyo sa processes, malaki yung nabawas sa kanya. 135 na lang. Hindi na masyado maglalag yung PC niya. Mabilis na yan.